Katulad ba with Vice na makikita namin sa movie similar sa trending na kulitan niyo sa Showtime? Parang mas may partagulan ng dalawa si Ate Bibi. Talaga? Oo, kasi na. Oo, on and off. Oo, Pero meron din kami. Oo. Meron din, pero mas yung seryoso. Yung seryoso. Yun yung minsan hindi nakikita rin sa Showtime. Yung paano kami seryoso kami. Oo, tama. Sila Lassie, MC meron din. Kasi sila nakikita namin babardugo lang kayo ni Vice eh. Kami ni Vice na may partagulan, pero kami, love. Ay, Seryoso yung ano namin. Yung pag-ibig namin sa sarili. Kasi nga mag-asawa sila dito. O diba? Sabi ko sa inyo, comedy to eh. Kasi nga mag-asawa. Yung in love kami sa isa't isa, promise. Yung gano'n. Oo. grabe naman. Pero malala, yung bardahan din malala. Kasi si Lassie, sa Taiwan pa lang, sa trabaho ko pa lang, kasama ko na siya. Kaya yung pamilya ko nakasama ko lang sa Pilipinas umuwi. Pero si Lassie, magmula Taiwan hanggang sa Pilipinas, kasama ko siya. Di ba na-insecure si MC no? Na parang si Lassie ang kasama mo sa mga major Masyado daw scenes? kasi ako mabigat para sa aeroplano. Hindi, walang ganun sa amin. Yes, wala. At saka nung nalaman niya kasi magkasama sila ni Lassie sa kwarto sa Taiwan. Sabi niya, dito na lang ako sa Oo, Tokyo. yes. Ayaw niya. Mas okay. Alright, going back to Jumbo and Daisy, no? Parang, ano yung naging inspiration nyo in writing the story to make it relatable? I know the topic is already relatable, pero paano yung pa yung nilakad? Nung binubuo namin yung kwento, medyo naging madali for us in a way kasi breadwinners din kami. So, natural na lumabas sa amin yung kwento. I remember, may tinanong si Daisy sa group namin. Sabi niya, bilang breadwinners, what's the craziest thing na kaya mong gawin para sa pamilya mo? So, hypothetical question lang. Tapos, ang sinagot ko, ako siguro kaya ko magpanggap na patay para makakuha ng life insurance money. Kasi di ba, minsan pag short ka, parang kung ano na yung tumatakbo sa isip mo, pwede ko ibenta hindi ko, ganyan. Siguro, naggawa namin siyang relatable kasi pinasok namin yung real life experiences namin as breadwinners dito sa pelikula. At saka dun sa mga na-interview namin, no, pinaghalo-halo namin yung mga yun at yun, nakagawa kami ng isang magandang istorya. Ako, simple lang. Pag payday kasi, lagi kaming gipit. So parang, ano ba ito? Lagi tayong gipit. Ano bang pwedeng gawin? Tapos parang pag ini-enumerate ko, lahat ng napupunta yun natin sa pamilya ko. Tapos parang eventually, lahat kami may ganong kwento pala. So nung nagtanungan nga kami over brainstorm ng ganon, na-realize namin, we don't have to go too far. Kasi yung kwento, ayun, sabi ni ate, kami yun, kwento namin yun, kwento natin lahat yun. So hindi talaga kami lumayo. As in parang, pag sa loob tsaka sa labas ng brainstorm room, lahat ng mga taong nakikita namin, naging inspirasyon namin sila. Tapos sa kanilang dalawa, sila pa talaga yung mukhang gibet pag payday. Oo. Parang ang komportable ng mga buhay nila. Parang lahat ng gusto nilang matikman na tikman nila, di ba? Gibet pa yan sa payday dahil. Naka-bread lang to. Bread lang yung kinain nila. Uy, pero ang ganda nun yung payday. Totoo yun. Yeah! Totoo yun. Pinagkakasya mo. At saka yung iba kapag dating ng payday, wala na eh. Kasi ibabayad mo na yun, nagastos mo na yun bago mo pa nakuha. Diba? Ang tagal mo siyang pinagtrabahuhan, 15 days, tapos nahawakan mo lang siya ng 15 minutes. Correct. Dumaan nga lang yung nasabi nila. Argus, ikaw naman! Kamusta? Ka-work si Meme sa first movie mo. Masaya po siya ka-work. Nakakatawa po siya ka-work. Pero ang role mo dito is ikaw ang anak ni Mami Gladys sa ni Daddy Jong. O kamusta sila katrabaho? Ayun. Wala masabi. Sabi mo naman Po mabait sila ka. maging nanay tsaka po tatay. Kamusta ka-work si Argus? Napaka-cute. Talagang wala, bata. Ganun, natural na natural. At saka binibigay din nila yung best. Silang dalawa ni Kulot, talagang binibigay nila yung best. Kasi nakikita nila na, syempre ginagalingan din ng mga kasama nila. Kaya, ginagalingan din nila ang dalawa ni Kulot. At saka, alam mo mga bata sila, pero para silang matatanda ang tatalino nila. In fact, naglugulat ako nung sumama sila sa brainstorming. Talaga? Ako, hindi kayo nga lang ano eh. Pagkatapos ng eksena, pack up, sabi ni Direk, pack up!
Pumunta yan sa tent din ni Direk June. Sabi niya, Direk, ang ganda ng ginagawa nating movie, pero mas maganda siguro kung ganito, ang dami nilang suggestions. Yung kaya sa kanila. Pati shots ha, sinasabi Direk, parang mas maganda kung ganito yung shot. Grabe yung Argus at saka Kulot. Oo, Bilis lumaki. ang bilis. Okay, Kokoy, ito naman, bilang kasama ka sa family ni Bambi in this movie, how was the family dynamic on the set? Ano saan mas masaya? Sa set namin o sa set ng sinong pelikula? Charot! Charot! Masaya eh, walang dull moments kasi kahit pa meron kami mga kanya-kanyang trends. Lalo na kapag nasa set na kami. Oo eh. Ano ako eh, tumatawid-tawid minsan. Pero pag nasa set na kami mismo, may kanya-kanyang kwento eh. Actually, wala na nga natatapos sa kwento minsan kasi magkikwento minsan si Gladys, magkikwento siya. Tapos may impulse na ganito. Ay, oo nga yung ganito, tapos meron na namang ganito. So, wala natatapos kasi nga lahat may input, lahat parang komportable kasi sa set na. Pero sabi mo, komportable ka sa set, pero sa tent sabi mo, di ba hindi ka komportable? Kasi sabi mo, di ba hindi ka, pag nag-aantay ka, minsan hindi ka makatulog. Kasi feeling niya binibidyo daw siya nila sa pagkakatulog. Oo, di ba? Kasi magkatabi yung kama nila ni Lassie, feeling niya daw binibidyo siya. Kasi tuwing magkagano'n daw siya kay Lassie, si Lassie nakatingin sa kanya, tapos tumutuloy yung laway dito. Parang gutom na hindi napapakain ng matagal na. Inuusap ko yung taping chair ka. Dahil komportable ako sa tent. Bibihis ka ako doon eh, wala akong patek. Oo, nagpipisi si komportable siya. Ang ayaw niya lang, minsan nagkakapalit sila ng unan ni Lassie. Kasi sabi niya, ba't yung unan ni Lassie may mga dugo. Uy! May pumutok na tigyakuan. Sabi niya, sino kumain ba't may sesame seed dito? Uy! Family oh, family. Family, oh. Hindi ka namin mag-anak, katrabaho lang dito. Thank you mga boys, salamat. Vice from Hannah Mallorca of Inquire.net. Marami nagsasabi na hindi kompleto ang MMFF kung wala si Vice ganda. Anong reaction mo dito? Nakaka-flatter naman yun kasi parang gusto nila akong kasama tuwing Pasko. Parang mas normal sa kanila pag nandiyan ako sa pag-Pasko. Parang iba pag wala ako. Yung kaya ang masarap sa pakiramdam kasi yung parang bahagi na talaga ako ng pamilya nila. Yun talaga yung bonus ko eh. Bonus na nakuha ko dito sa pagpasok ko dito sa show business. Yung bonus na para na ako naging miyembro ng pamilya ng napakaraming Pilipino. Bukod sa showtime, yung Pasko talaga, parang bahagi na talaga ako ng selebrasyon ng Pasko ng maraming Pilipino. Kaya natutuwa ako pag sinasabi nila yon. Kaya eto na nga po, gumawa kami ng magandang pelikula para sa inyo. Para sa inyo po talaga ito. Para sa pamilya ninyo. Iikot pa kayo sa Christmas Day? Yes, of course. Alam mo, trip ko yun eh. Di ba? Yung ikot ng ikot. Inaabangan niya ng mga manonood yung pag-ikot nyo. Yung mapa ng SB19, was it your personal choice to have that soundtrack in the movie? Ang talagang unang-unang nakapagsabi niyan,